Naliligaw ang mga bida sa isang kagubatan dahil hindi makasagap ng signal ang Pokénav ni Max at iba-iba ang itinuturo ng kompas ni Brock. Natatakot si May nang biglang habulin sila ng isang Skarmory. Biglang lumabas si Skitty kaya niyakap ito ni May para protektahan ito, pero dahil dito ay pareho silang nadagit ng Skarmory at inilipad palayo. Hinabol ni na Ash, Brock, at Max ang Skarmory, pero hinarangan sila ng dalawang lalaki sa daan. Ipinaliwanag nilang bawal lumampas ang sinuman sa kabilang panig ng gate. Sinabi ni na Ash, Max, at Brock na tinangay si May doon ng isang Skarmory, kaya nagpa siya ang mga lalaki na puntahan ng isang taong tinatawag nilang Tandang Obi, at pinasunod ang mga bida. Ibinaba si May ng Skarmory sa isang tuktok ng bundok at iniwan doon. Ipinasok niya muli si Skitty sa Pokeball nito at nakakita ng isang Bulbasaur na kumukuha ng bulaklak sa gilid ng bangin. Nadulas ang Bulbasaur pero nahawakan ito ni May bago pa ito mahulog. Kahit pala kaibigan si May, lumayo ng kaunti ang Bulbasaur. Ipinakilala ni May ang sarili at kiniliti siya ng Bulbasaur gamit ang vine nito. Gayunpaman, dumating ang isang Sunflora, Whippinbell, at Vileplume para protektahan ang Bulbasaur. Ipinaalam sa matanda ang tungkol sa problema, pero sinabi nito na hindi niya matutulungan sina Ash, Brock, at Max dahil magagalit ang mga grass Pokemon dahil ipinagbabawal ang mga tao sa lugar na iyon. Gayunpaman, titingnan pa rin nila kung paano aayusin ang sitwasyon. Nakamasid ang Team Rocket at binabalak nilang nakawin ang mga grass Pokemon para ibigay sa kanilang boss. Inatake ni Sunflora ng Razor Leaf, Vileplume ng Stun Spore, at Whippinbell ng Vine Whip si May. Sinubukang pakalmahin ng Bulbasaur ang mga ito, pero mas marami pang grass Pokemon ang dumating para atakihin si May. Para protektahan ang sarili, inilabas ni May si Torchic at pinagamit ng Ember. Napigilan ni Torchic ang mga atake at tumakas sila ni May. Sinubukang sumama ng Bulbasaur kay May pero pinigilan siya ng isang Sunflora. Habang nag-uusap ang mga lalaki, nagpa siyang umalis sina Ash, Brock, at Max para iligtas si May. Napansin ng mga lalaki ang pagkahol ng mga Poochyena at nakitang wala na ang mga bida. Inakyat ni na Brock, Max, at Ash ang gate gamit ang mga baging para makatawid. Naputol ang dalawang baging kaya nahulog sina Brock at Max. Inutusan nila si Ash at Pikachu na ituloy ang paghahanap kay May. Nagtago si May pero napilitang lumabas dahil sa Stun Spore. Bigla siyang pinalibutan ng mga grass Pokemon. Gayunpaman, dumating si Ash sa eksena. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para makagawa ng daan at makatakas sila. Habang tumatakbo, ipinaliwanag ni Ash kay May na ito ay isang lupain na pinagbabawal ang mga tao, kahit na hindi naman sinasadya ang pagpunta ni May doon. Gumamit muli si Pikachu ng Thunderbolt para makadaan sina Ash at May. Nang muling maharangan ang kanilang daan, itinuro ni Torchic ang isa pang daan. Gayunpaman, napadpad sila sa gilid ng isang bangin. Sinubukang kumbinsihin ni May ang mga Pokemon na hindi niya sila sasaktan, pero ayaw makinig ng mga ito. Aatake na sana ang mga grass Pokemon pero isang Venusaur ang sumigaw para patigilin ang pag-atake at lumapit sa kanila. Sinuri ni Venusaur sina Ash at May, at kinumpirma ng Bulbasaur na iniligtas ni May kanina kay Venusaur na wala silang masamang balak. Ganun pa man, hiniling ng Venusaur kay May na pabalikin si Torchic sa Pokeball dahil ayaw ng mga Grass-type Pokemon sa Fire-type Pokemon, na sinunod naman ni May. Isinali ni Meowth na sinasabi ng Venusaur sa ibang mga Pokemon na totoo ang sinasabi ng Bulbasaur na walang masamang intensyon sina May at Ash. Namangha si James sa laki ni Venusaur, habang gusto naman ni Jessie na nakawin ng Venusaur dahil mukha itong malakas. Dinala sina Ash at May sa isang talon. Binigyan ng Bulbasaur si May ng isang bulaklak na nagpaalala kay Ash sa kanyang sariling Bulbasaur sa Pallet Town. Hinila ng Bulbasaur si May gamit ang vine nito palayo, at sumunod sa kanila si Ash at Pikachu. Nakita ni na Ash at May ang kagubatan kung saan sila naliligaw kanina. Nakakita si May ng isang bayan at ipinaliwanag sa Bulbasaur na may mas malawak na mundo sa labas. Binuhat ni May ang Bulbasaur at sinabing matagal na silang naglalakbay sa mga ganitong bayan, na ikinatuwa ng Bulbasaur. Ipinaliwanag naman ni Tandang Obi kina Max at Brock na dati ay hinuhuli ng mga tao ang mga grass Pokemon doon, kaya nagalit ang mga ito at lumaban na sa mga tao na ikinasira naman ang kanilang kagubatan. Para maiwasan na ang anumang pinsala, nagtayo ng gate para sa proteksyon. Ang lupain ay naglalabas din ng magnetic field kaya hindi gumagana ang compass at Pokénav. Habang pinagmamasdan ni May ang tanawin, ipinaalala sa kanya ni Ash na nag-aalala na sina Brock at Max kaya dapat na silang bumalik. Biglang nagsimulang nakawin ng Team Rocket ang mga grass Pokemon at nakita ito ni na Ash at May. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero tumalbog lang ang atake dahil sa salamin na inilagay ng Team Rocket sa kanilang makina. Dahil dito ay napilitan sina Ash at May na tumakbo. Habang naghahanap kasama ang mga lalaki, naglatag si Max ng lubid para makabalik silang lahat sa gate mamaya. Narinig nilang kinukuha ng Team Rocket ang Bulbasaur.
Inatake ni Venusaur ang makina ng Team Rocket kaya nahulog ang Bulbasaur pero nasalo ito ni May. Sinubukan itong kunin muli ng Team Rocket pero gumamit si Venusaur ng Vine Whip. Pinabilis ni Meowth ang makina kaya nahirapan si Venusaur. Gayunpaman, binago ni Meowth ang direksyon pabalik kaya napatumba si Venusaur. Nakuha ng Team Rocket ang Bulbasaur, pero sumabit si May sa robotic na kamay kaya napasama siya sa loob ng storage unit. Sinabi ni May na kailangan nilang gumawa ng paraan habang tinutulungan naman ni Ash at Pikachu si Venusaur na makatayo. Nang kukunin na ng makina si Venusaur, hinarang ng mga Pokemon ang robot. Sa payo ni Ash, pinagamit ni May sa Bulbasaur ang Razor Leaf para mapalaya ang lahat ng Pokemon mula sa robot. Pero nang muling kukunin ng robot ang mga Pokemon, gumamit ang Poochyena ni Obi ng Shadow Ball at nawasak ang kamay nito. Gumamit si Pikachu ng Thunder, pero tumalbog uli ang atake sa salamin. Gayunpaman, gumamit si Venusaur ng Solar Beam na nagpatalsik sa Team Rocket palayo, dahil hindi ito kayang pigilan ng robot, ang salamin ay para lamang sa mga electric move at hindi para sa mga grass move. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang lahat sa mga grass Pokemon dahil sa nagawang gulo. Nang isasarado na ang gate, nagpaalam na si May sa Bulbasaur. Ngunit matapos mag-isip, sumama ang Bulbasaur kay May bilang kanyang trainer, at pumayag naman ang ibang grass Pokemon sa desisyon nito. Masaya si May dahil nakahanap siya ng bagong kaibigan ngayong araw, habang masaya rin ang mga bida na kasama na nila ang Bulbasaur sa kanilang team. Dumating ang mga bida sa isang bayan at bawat isa ay may kani-kanyang plano. Napagtanto ni May na hindi pa kailanman nakapunta sa bayan ng kanyang Bulbasaur kaya inilabas niya ito. Sinubukang kumain ng Bulbasaur ng ilang prutas sa isang tindahan kaya pinigilan ito ni May. Ipinaalala niya sa Bulbasaur na hindi ito kagubatan at kailangang bumili sa tindahan sa halip na kumuha lang ng libre. Sinabi ni Max na pupunta sila sa Pokemon Center at sumagot si May na susunod na lang siya mamaya. Gayunpaman, sumakay ang Bulbasaur sa isang truck para amuyin ang sakay nitong mga bulaklak. Pupuntahan na ni May ang truck nang bigla itong umalis. Mabilis na hinabol ni Ash at Brock ang truck para patigilin ito at muling kunin ang Bulbasaur. Nangako si May sa kanyang Bulbasaur na kung gusto nitong mangamoy ng mga bulaklak ay pupunta sila sa isang hardin. Ang Team Rocket, na nagpanggap bilang mga technician, ay kasalukuyang tinatrabaho ang isang makina sa loob ng Pokemon Center. Nagtanong si Nurse Joy kung kailan ito makukumpuni at tiniyak nila na matatapos ito agad. Pinuri ni Meowth si James na tinrabaho ang plano ng 3 gabi para mapagana ito. Pumasok ang mga bida sa Pokemon Center at napansin sila ng Team Rocket. Nagpa-check si Ash ng kanyang mga Pokemon habang sinubukan naman ni Brock na pormahan si Nurse Joy, pero hinila siya palayo ni Max. Umalis ang Team Rocket matapos maayos ang makina at nagpatuloy sa susunod na bahagi ng kanilang plano. Nakipag-ugnayan si Ash kay Professor Oak para ibalita ang kanilang kalagayan. Nabanggit ni Max na nakahuli si May ng isang Bulbasaur at ipinakita ito kay Oak, na humanga naman sa kakyutan nito. Tinanong ni Ash kung kumusta na ang kanyang Bulbasaur kaya ipinakita ito ni Oak. Naisip ni Ash na mas mabuting dalhin muna doon ang kanyang Bulbasaur para makipaglaro at maturuan ang Bulbasaur ni May. Ipinasok ni Oak ang Bulbasaur sa Pokeball at ipinadala ito sa pamamagitan ng teleporter. Tinawag ni Ash ang Bulbasaur pero hindi ito lumabas. Nag-alala si Ash at inakalang na stuck ang Pokeball. May ilang bata ring lumapit kay Ash at nang buksan nila ang kanilang mga Pokeball, nalaman nilang peke at walang laman ang mga ito. Naisip ni Max na ang mga teknisyan na nag-ayos ng makina ang sumira nito. Itinatanggi ito ni Nurse Joy hanggang sa makita niya ang mga tunay na tagapag-ayos. Natanggap na ng Team Rocket ang mga tunay na Pokeball habang ang mga peke naman ang naipamigay sa loob ng Pokemon Center. Ipinaliwanag ni James kung paano gumagana ang ginawa niyang makina at manghang-mangha naman sina Meowth at Jessie dito. Dinala ni Nurse Joy ang lahat sa likod ng center kung saan nakita nila ang Team Rocket na ninanakaw ang mga Pokeball. Mabilis na lumipad palayo ang Team Rocket kaya inilabas ni Ash si Tailo at si May naman ay ang kanyang Beautifly. Gumamit si James ng Rocket Jets para mas mabilis na makatakas. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero sumablay ito. Nagmalfunction ang mga rocket kaya sumabog at tumalsik ang Team Rocket sa kagubatan. Ginamit ng Bulbasaur ni May ang Vine Whip para makuha ang isang tumalsik na Pokeball. Nalabas ang Bulbasaur ni Ash at agad itong niyakap ni Ash. Ginamit ng Bulbasaur ni May ang kanyang Vine para makipagkamay sa Bulbasaur ni Ash at naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Dahil wala na silang oras, inutusan ni Ash si Tailo na mag-scout para hanapin ang Team Rocket at ganoon din ang ginawa ni May kay Beautifly. Sa kagubatan, nagdadabog si James dahil hindi gumana ang kanyang plano, pero pinatigil siya nina Jessie at Meowth at pinag-impake ng mga Pokeball. Nang matapos na sila, pinabuhat ni Jessie kay James ang kanyang bag, pero may butas pala ang bag ni James kaya nalaglag ang mga Pokeball at nag-iwan ng bakas sa daan. Hinahanap ng mga bida ang Team Rocket, pero huminto ang Bulbasaur ni May para mangamoy ng bulaklak.
Ipinaliwanag ng Bulbasaur ni Ash sa Bulbasaur ni May na kailangan na nilang hanapin ang mga Pokeball na ikinatuwa ni na Ash at May. Nakita ni na Tailo at Beautifly ang trail ng mga Pokeball kaya kumuha sila ng isa para ipakita sa kanilang mga trainer. Nakahanap ang dalawang Bulbasaur ng isang Nuzleaf at Shroomish na nagturo sa kanila ng tamang daan. Nakita ng mga bida ang nasirang lobo habang nakita naman ng mga Bulbasaur ang isang Pokeball na nalaglag ng Team Rocket. Ibinigay ni na Tailo at Beautifly ang nakuha nilang Pokeball kay Ash kaya sumunod na ang lahat sa trail. Nasa loob ng isang lodge ang Team Rocket para kumuha ng ilang gamit. Napansin ni Meowth na lumiit ang bag ni James at nakita ni Jessie ang butas dito. Nang kukunin na nila ang mga Pokeball, nakaharap nila ang mga bida. Bumalik ang Team Rocket sa loob ng lodge at nag-activate si James ng remote na nagprotekta sa lodge gamit ang mga pader na bakal. Napansin ni Ash na may bukas na bintana kaya habang papasok si May, lilibangin naman ni Pikachu ang Team Rocket sa pamamagitan ng pag-atake sa pader. May iba pang ideya si James at gumamit ng sapatos pang ski para itira sa labas ang mga Pokeball na parang sa larong baseball. Inilabas ni James ang isang Golbat na nagtackle kay Ash. Kasunod nito ay isang Primeape na nagpabagsak kay Ash gamit ang suntok. Nagpa siyang bumalik si Brock para tulungan si Ash habang ginamit naman ng mga Bulbasaur ang Vine Whip para guluhin ang Team Rocket. Inutusan ni May ang mga Bulbasaur na kunin ang mga Pokeball, pero nahirapan ito dahil nilalabanan ng Team Rocket ang kanilang mga Vine. Ipinasok muli ni Brock sina Primeape at Golbat sa kanilang mga Pokeball. Ginamit ni Pikachu ang Iron Tail para sirain ang bahagi ng pader kaya napaligiran na ang Team Rocket. Inilabas ni Jessie si Suviper at si James naman ay si Cacnea, na agad yumakap sa kanya. Gumamit si Suviper ng Poison Tail na madaling naiwasan ng Bulbasaur ni Ash. Pero ang pin missile ni Cacnea ay tumama sa Bulbasaur ni May. Inulit ni Cacnea ang pag-atake kaya gumamit ang Bulbasaur ni May ng Razor Leaf. Dahil hindi sapat ang lakas ng atake para itigil ang pin missile, humarang ang Bulbasaur ni Ash at gumamit ng Vine Whip para pigilan ang atake. Gumamit si Suviper ng Poison Tail at si Cacnea ng Needle Arm, pero pinigilan sila ng sabay na Vine Whip ng dalawang Bulbasaur. Nakuha ng mga Bulbasaur ang huling bag ng mga Pokeball, pero hindi pa rin sumuko ang Team Rocket. Inulit ni na Cacnea at Suviper ang kanilang mga atake, pero pinatalsik sila ng Thunderbolt ni Pikachu. Pinuri ng mga bida ang mga Bulbasaur dahil sa malaking tulong nito at nag-high five pa ang dalawa gamit ang kanilang mga Vine. Sa Pokemon Center, ibinalik ng mga bida ang mga Pokeball sa kani-kanilang mga may-ari. Inamin ni Ash na ang papuri ay dapat mapunta sa mga Bulbasaur na tumulong sa kanila. Sinubukan muli ni Brock na pormahan si Nurse Joy, pero hinila siya palayo ni Max. Tumawag si Oak kay Ash para ipaalam na sa kanyang lab ay nag-aaway na ang mga grass at water Pokemon, dahil si Bulbasaur lang ang tanging nagpapanatili ng kapayapaan doon. Dahil wala na silang magagawa, nagpaalam na ang mga bida sa Bulbasaur ni Ash. Hinaplos ng Bulbasaur ni Ash ang ulo ng Bulbasaur ni May gamit ang kanyang mga vine bilang pamamaalam. Ipinadala na ni Ash pabalik si Bulbasaur at pagkatapos ay nilisan na niya ang bayan kasama ang kanyang mga kaibigan.